show me the right direction, and there's nothing that I won't do. 'Cause whenever you are, I know that you've got the power to save me. 'Cause whenever you are, I know that you've got the power to save me. 'Cause whenever you are, I know that you've got the power to save me. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you sa ating mga beloved singers. God bless you mga minamahal. Praise God. Ang Diyos po ang magpala sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Siksik-liglig na maapal pagpapalang pagkaloob ng ating pinakamamahal na Pinoon sa bawat sa atin. Praise God. Tayo po'y dadako mga minamahal sa sunod na bahagi. Ang pinakamahalagang bahagi sa ating malalagawain na ito. Praise God. Tayo po'y tumayo mga minamahal bilang paggalang sa salita natin pinakamamahal na Pinoon Jesus. Ang dadalhin po natin beloved ordained preacher, Eboy Morley. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Reynold Gabor. Magandang umaga po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Amen. Praise the Lord. Mahal sa lahat po ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos, tayo po'y manalangin sa gabing ito. Dakila naming Ama, makapangyarihan sa lahat, may sana po Diyos kami narito at nagpapasalamat po kami sa patuloy, malang Panginoon, na pagbuhos mo na yung banal na presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po Diyos sa karating malhati ang aming mainman makapatiran sa lugar na ito upang dito namin tagpuin ang iyong banal na presensya. Magi sa mga nagkaloob ng kanilang mga tadya love offering sa iyong banal na gawain. Magi sa mga buhay ng mga patuto. Sa mga pinagpalang mga awitin, malang Panginoon ng mga beloved Panisquar. Sa unang dalangin po ng aming dearly beloved noble pastor, evangelist Wilde Israel Almeida, ang iyong huling propeta and beloved children. Patuloy mo po Diyos, buksan ang puso't isipan ng aming mga mahal makapatiran na kapiling po namin sa gabing ito, ganon din sa mga webcast viewers ng aming mga kapatid, mga baguhan. Malang Panginoon, sa gabing ito, ano man nagbibigay doubt, pag-alilangan, sama-sama namin pinapalaya sa iyong pangalan. Hindrances cast out in the name of Jesus. Doubt cast out in Jesus' name. Cast out from us in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pumalang Panginoon, mga mahal mga kapatid. Pagdadakilat, pagpupurit, pagwalhati ay tangi sa ating pinakamamahal ang ating mahal na Panginoon po lamang sa gabing ito. Praise the Lord. At tayo pong lahat po ay nagpapaabot po ng dobleng paggalang at pagrespeto po sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Wilde Israel Almeida in time private our loving God. Ganon din po makinmal ko sa buong pamilya ng anak ng ating Pastor mula po sa panganay hanggang sa bunso, sa mga manugang at sa mga apo. Praise the Lord. At sa hindi malilimutang ginawang turo at aral, na yan po ay nagmumula po sa ating Assistant Pastor Lina Kumor Almeida sa ating pong beloved Mama Der. Mahal, gano'n din po sa ating pong mga pinagpala, mga kapatid po natin, sa panguna ating beloved Brother Rolly Repair, mahal sa lahat po ng mga nagsasigawa, nangangasiwa sa ating banal na gawain sa lugar na ito, mga kapatid, mga beloved Brother Square, Adult Square, mga musician, sa lahat po ng mga kapatid po natin, narito po tayo upang ating pong pagsalusaluhan ang banal na salita ng ating pong mahal na Panginoon. Amen? How to feel good inside, mahal. Paano ba magkakaroon ang isang tao, yan sinasabi, na mga buting kalooban. Praise God. Ang lahat ng mga bagay, mga kapatid, na itinuro po sa atin, kung kaya tayo po may mali, handa po tayong gumawa ng mahal na may kabutihan, hindi pakitang tao, kundi yan po ay ginagawa natin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Mahal mga kapatid, naalala po natin yung Daniel, na kapag ang Kristiyano, mahal, simula pa lang, tayo nagsisimula na tayo nagsusumamo sa ating mahal na Panginoon, ibinubuhos ng Diyos sa atin ang masaganang pagpapala. Babasahin ko po ang sabi po ng 9:23 ng Daniel, sa pasimula ay inyong samo, ay lumabas ang utos na ako'y naparito upang saysayin sa inyo, sabagat ikaw ay totoong minahal, kaya't gunitain mo ang bagay at unawain mo ang pangitain. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, mahal, tayo ay hindi po, mahal, binibigo ng mahal na Panginoon. Pasimula pa lang na tayo po ay lumapit sa Kanya, ang lahat ng ating mga prayer, lahat ng ating mga dalangin, kailanman ay hindi po tayo binigo ng mahal na Panginoon. Marami pong tao, ngayon na nakikita po natin, nabubuhay sila sa masagana, pero wala po silang peace of mind,
wala silang kagalakan, mga kapatid. Bagamat nadiyan po ang lahat ng mga nais nila sa kanilang buhay sa laman, kaya nilang gawin. Pero ang hindi nila makayang gawin, yung kapayapaan na hindi kayang tumbasan ng salapi. Kaya mayroon pong isang napakahalagang kayamanan ng isang tao na dito yung ano ang nadarama mo sa buhay natin, sa iyong kalooban, how you feel inside. Kahit ano pa ang mangyari sa labas na nakikita natin, may manong kasayahan sa sanglibutang ito. Iba po kasi ang kaligayahan ng mga mananampalataya. Yung kagalakan, makinmahal, kaya ang sabi doon, kahit gaano ka makinmahal, karanya, kahit gaano kasuccessful ang buhay ng tao, makinmahal, at wala sa kanila ang kagalakan, wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos, maliwala po ang lahat na ito. Amen ba? Kaya sabi ng ating pag-aaralan, makinmahal, dito po yung spiritual battle so that we will feeling good inside. Ating pong i-apply sa ating mga sarili. God is concerned about because God want us to have the meaningful in joyful life. Makinmahal, ang ating buhay, sabi po ng unang talata, sa 1 Corinthians chapter 9, verse 9-10. Kaya po. Amen. Praise the Lord. The first epistle of Paul to the Corinthians, chapter 6, verse 19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Amen. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili? Amen. Amen. Everybody say amen. Ang buhay natin, ang pagkatawag sa atin ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, ito po ay hindi na sa ating sarili. Dahil napakaliwanag po, makinmahal, God is concerned about that because God want us to have the meaningful, joyful life. What know? That ye that your body is the temple of the Holy Ghost. Tayo'y tinawag, sabi noon, which is the which you have of God, ye are not your own. Napakaliwanag po, makinmahal, hindi ba ganyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo, na sa inyo ay tinanggap ninyo ang Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Tayo po, makinmahal, tinatawag ng Biblia ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Sa sanglibutan, makinmahal, sa mga unbeliever, hindi po nila, makinmahal, binibigyang importansya ang ganitong uri ng pagtitipon dahil iniisip nila, makinmahal, na walang kabuluhan. Inuubos nila yung lakas nila, makinmahal, sa mga kalayawan. Hindi nila naalaala. Sabi ng Biblia, tayo ay templo ng Diyos. Amen. Ang ating katawan ay pinuspos ng Espiritu Santo ng Diyos. Tinanggap ninyo ito sa Diyos, hindi sa inyong sarili. Kaya, makinmahal, nagagawa natin, makinmahal, kahit may pagsubok ang buhay ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, may kagalakan po tayo. Naranasan po natin nung nawala po tayo sa church, nung wala tayo sa iglesyang ito. Kapag mayroon po tayong problema, tatawagin natin ng ating makaibigan, pupunta tayo doon sa mamupulang ilaw, magpapalipas tayo ng araw, magpapalipas tayo ng gabi para matapos magimal yung ating kalungkutan, yung problema. Ang tanong, nalutas ba? Kaya po, maginmal ang sabi, maginmal, kahit gaano man kaunlad ang isang tao, kahit gaano man ang kanyang kapangyarihan dito sa lupang ito, sabi nga, this is temporary life. Ang lahat ng bagay, ang buhay sa mundong ito ay pansamantala lang. Ang templo ng Diyos tayo, maginmahal, ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon, pinili niya tayo upang bigyan tayo ng kagalakan. Hindi yung kalungkutan. Kaya bilang mananampalataya, ingatan po nating matibay, mga kapatid, ang pananampalataya, ang Espiritu ng Diyos na siyang ibinigay sa atin ayon po sa Ephesians chapter 4, verse 30. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Ephesians,
chapter 4, verse 30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed into the day of redemption. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Amen. Napakaliwanag po mga kapatid, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto day of redemption. Matatapos ang mundong itong, sabi ng Biblia, huwag nating pighatiin ang Espiritu ng Diyos na itinatak sa atin hanggang sa katapusan ng daigdig. Dahil nakikilala ng mahal na Panginoon ang kanyang mga hinirang. Tinawag niya tayo, mahal, sa mga buting pamamaraan, sa magandang layunin. Kaya't, mahal, sinisikap natin, mahal, sabi, be clean spiritually. Amen? Everybody say amen. Yung hygiene physically, malinis ka sa katawan mo. Ang isang tao, mga kapatid, di ba tayo, gusto natin maging malinis yung ating katawan upang maging kaaya-aya tayo sa paningin ng tao. Tumitingin tayo sa salamin, mangiman upang paglabas natin, maging malinis at maging kaaya-aya yung ating katawan. Nililinis nating mainam, ginagawa natin ito. What more spiritual? Everybody say amen. Let us be righteous. If you want to build God inside, listen your concern, listen to the inner voice. Minsan, mahal, natatalo tayo, mahal, ng mga bagay na nakikita ng layaw sa mundong ito, yung mga kabataan. Minsan, mahal, kahit Kristiyano, mga kapatid, nadadala pa tayo ng himok ng damdamin sa mundong ito. Sa sanglibutang ito, mga mahal, gaya ng ibang mga mananampalataya. Dahil lagi nila kasama yung mga hindi mananampalataya, hindi mga kapatiran, mga kapatid, lugar sila ang makapag-akay ng mga kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Ang nakalulungkot, sila po ang nadadala sa makasanglibutan. Kaya tayo, mga mahal, bilang mananampalataya, kung malinis tayo sa ating katawan, how much more ang ating espiritual na buhay ng ating pag-ugnayan sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pagtitipong ito, nililinis natin ang ating mga sarili sa harapan ng mahal na Panginoon. Praise God. Iba sa atin, nag-aayuno, mangimal hindi kumakain, na hindi natin nagawa yan nung araw. Bagamat tayo minulat sa reliyon ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang, hindi natin nagagawa na isurrender ng buo na 100% yung ating sarili. Pero dito, mahal, nagawa natin. Dahil ang sabi nga ng unang talata ng ating binasa, dahil tayo'y templo ng Diyos, tayo'y tinalaga niya, tinawag niya tayo upang gawin niyo ang mabuti. At nararapat sa harapan ng mahal na Panginoon, huwag nating pigatiin. Ibig sabihin, may panahon, mahal, na ang Espiritu ng Diyos nagdaramdam yan, nagtatampo yan. Kapag ay pinabayaan po ng isang mananampalataya, yung kapuspusan ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, mga kapatid, pagsamba, isa, dalawa, hindi ka na napuspos, mga kapatid, magtatampo ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon Kristo. Amen? Natapos ang gawain, kinakailangang maramdaman natin ang kanyang banal na presensya, umiiyak tayo, mga mahal. Kung noong araw, nung wala tayo sa iglesyang ito, umiiyak tayo sa tindi ng problema ng ating pamilya, iniiyakan natin sila. Ngayon, hindi na ganoon ang gagawin natin. Iiyak natin sa ating mahal na Panginoon. Tayo ay narito. Hindi tayo tinawag ng Diyos para magkaroon ka ng problema na maging talunan ka. Tinawag ka ng mahal na Panginoon para ano? Ikaw ang mag-guide sa mga unbeliever. Ikaw ang mag-guide sa pamilya mo na wala sa mahal na Panginoon. Maging malakas ka. Be strong in the Lord. Siya ang magpapatatag sa ating pananampalataya, mga kapatid. Linilinis natin. Be righteous. You want to feel good inside. Doon natin sinisigaw. Mga ayaw natin na marumi, mapulaan tayo. Mga yung ating kasuutan. Amen. Lalo na pupunta ka sa isang kaibigan mo na may birthday party, talagang nadyan nga mga Pilipino Mga mahal, pagaraan, pagandahan ng damit para lamang ipakitang maganda siya sa paningin. Tayo mga Kristiyano, hindi natin, mga mahal, binibigyan ng lugod yung tao. Binibigyan natin ng kaluguran ang ating mahal na Panginoon.
Ingatan mo ang pananampalataya. Sabi sa pangalawa, hindi lang, mahal, yung tayo ay nadyan lagi, maging yung ating pananampalataya, huwag mag-damage. Sabi ng 1 Timothy chapter 1, verse 9-10. The first epistle of Paul to Timothy, chapter 1, verse 19. Holding faith and a good conscience, which some, having put away concerning faith, have made shipwreck. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila at nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Nabagbag. Mga kapatid, unawain nating mainam ang verse na ito. Hindi lamang po natin binabasa. Yung iba po'y nabagabag. Bakit may nalalamig? Bakit may mga Kristiyano, nakita natin dating mainit sa mahal na Panginoon, nawala sila. Dahil unang-una, sabi, holding faith in a good conscience, with some in heaven for the way, concerning faith I have said, Rick, ingatan mo, kapatid ko, ang pananampalataya, ito'y mabuting budi. Dahil kung ang pananampalataya ay dito lang sa ating mga labi, maging talunan tayo ng problema. Maging talunan tayo ng kaaway, maging mahal. Sabi, budi na ito'y itakwil ng iba, itinatakwil ng iba. Sa kanila ay nabagabag. Sabi nga, maging mahal ng iba. Iba nagpa-counsel, ang hirap po, hindi ko na po kaya. Kuya, hindi ko na po kaya ang problema. Ginagawa ko naman po lahat. Ako'y nagsasamba 3 times a week. Ako'y nagbibigay, nag-aayuno. Pero nadyan pa rin po yung kabagabagan, nadyan pa rin po yung pangamba ko, nadyan pa rin yung takot ko. Manginmahal. Sabi ko kasi iniisip mo eh. Iniisip mo hindi mo kaya. Sa ating sarili, hindi natin kaya. Pero kapag ginawa mo, iniluhod mo sa mahal na Panginoon, walang bagay na hindi niya ilulutas sa buhay natin. Hindi pinaniwalaan, itinakwil. Sabi ron, itinakwil ng iba ang kanilang kabagabagan. Magimal na bagabag sila tungkol sa pananampalataya. Nawala yung faith, nawala yung kanilang pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Nag-alinlangan sila, nag-doubt. Magimal, kasama po natin yung iba. Maging kami. Dati mga kasama ko, mainit, naglingkod sa malapit ng mga kabataan pa. Pero dahil sa kalayawan, tinignan nila, mahal, yung buhay sa sanglibutan at buhay ng Kristiyano. Sabi nila, lugi kami. Praise God, pero hindi nila alam. Ang tunay na pinagpalang anak ng Diyos na matagumpay, na may kasiyahan, ay yung nananatili sa kanyang puso, yung kuling sa kanya ng mahal na Panginoon. Nananatili sa kanyang puso, yung kanyang pananampalataya na hindi natitinag magpakailan-kailanman. Kaya kahit mayroong ka nakikitang iba na nagtatagumpay ibang mga Kristiyano sa sanglibutan, no comment, hindi nila pinapasin. Patuloy lang silang nagtatapat sa mahal na Panginoon Kristo. Kaya, maging mahal mga kapatid, yung pong tayo ay mga first love, tayo mga bago pa sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Napakasipag natin, maging mahal, magbasa ng Biblia. Napakasipag po natin manalangin. Napakasipag po nating dumalo. Sabi nga ng isang Kristiyano, maging mahal, sa amin po, kumplito kami. Kumplito sa pagkain, kumplito sa lahat. Sa layaw, kumplito. Pero hindi ako masaya. Pero gusto ko, kapag ako'y nasa church, ayoko nang tapusin ang banal na gawain ng mahal na Panginoon. Sabi niya, kauuwi pa lamang niya ng kanyang tahanan, galing sa gawain. Gusto niya bukas gawain na. Uli, yan ang tunay na Kristiyanong ipinagtatrabaho nila, yung kaligtasan. Pinananambikan lagi, mga mahal ko, ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Yun yung bagong mga relasyon natin nung tayo, mga baguhan pa sa ating mahal na Panginoon. Talagang, mga mahal, mahirap na mga bagay. Pero hindi natin, mga kapatid, naging dahilan yan para hindi tayo gamitin at magpatuloy sa gawain ng ating mahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Sabi nga po, mga mahal, kung yung katawan natin, iniingatan natin yung physical
na manghina. Praise God. Pinapakain, mga mahal, umiinom ng mga drinks, umiinom ng mga inumin para maging masigla yung immune system mo. Kaya nung panahon po, nung nagkaroon ng matinding sakit dyan, ang laging inire-remind sa mga kapwa natin, sa ating mga kapwa Pilipino. Kailangan maging malakas ang iyong katawan para hindi ka talaban ng anumang sakit, mga mahal. Pero kung malakas ka mang kumain at wala sa iyo espiritu, labas-pasok sa iyo ang sakit. Pero kung nasa iyo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, ang pananampalataya, mga minamahal ko, walang anumang bagay na magtatagumpay sa mga buhay ng mga mananampalataya. Kaya sa Biblia, yung ating Bible reading, hindi, mga mahal, nagmamadali. Hindi nila, mga mahal, may isan, yung iba, sa cellphone na lang po yung basihan na kanilang nabasa. Praise God. Dapat nga, mga mahal, isang Kristiyano, sa isang gabi, mga mahal, pag natulog siya, may nasa sa ulo siyang talata, may nababasa sa Biblia, sa umaga, ganun din, mga mahal. Pero yung iba, mga mahal, sometime na sila po nakapagbasa sa cellphone about spiritual, okay na. Pero ang banal na kasulatan, nadyan, mga mahal, pagkain ng ating kaluluwa. Amen. Kung pinapakain natin sa umaga ang ating physical na katawan, mga mahal, tayo ay maging malusog. Pero yung ating kaluluwa, kailangan kumain ng salita ng ating Diyos na buhay. Yan yung pagkain natin. Kaya ang sabi ng Psalms 119, verse 105. Praise the Lord, hallelujah. From the book of Psalms, chapter 119, verse 105. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Sa Tagalog, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. Amen. Praise God. Gabay. Siya ang magtuturo sa iyo ng dapat mo lakaran. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Ang salita ay nagbibigay ng ilawan sa aking paa at liwanag sa aking landas. Like giving you comfort sa panahon, mga mahal, na hindi mo na kaya ang problema. Nadyan ang ating mahal na Panginoon. Nadyan ang salita ng Diyos. Lamb giving you security. Iingatan ka, mga mahal, sa lahat ng mga iyong malakbayin. Sa lahat ng ating ginagawa, mga mahal, sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng lakad mo'y matagumpay. Hindi ka pahintulutan ng mahal na Panginoon na ma-down. Amen? Hindi ka pahintulutan ng Diyos na mawala ka sa paglilingkod sa Diyos. Dahil pinapakain natin ang ating kaluluwa ng Word of God. Nananalangin tayo. Saan ba yung itinuturo sa atin laging manalangin? Mga mahal, sa ating araw-araw na pamumuhay. Sa ating iglesia. Kaya ang sabi ng ating mahal na Panginoon, mga mahal, sa buhay, mga mahal, mga taong tinatawag ng ating mahal na Panginoon, pagkatapos sila po ay nabackslide. Anong dahilan? Kauna-unahan niyang gagawin? Kapag nanlalamig, kauna-unahan mong gagawin ang yung Biblia. Tamad na tamad mo na, ayaw mong mabuksan. Wala kang gana, mga mahal, maramdaman mo yan. Kaya minsan maiyak ka na lang, mga mahal. Yung isang lugar, may isang bansa. Walang Biblia, pero Christian sila. Walang Biblia. Mga mahal, may isang nagmalasakit na isang Christian. Mga mahal, siya po ay pumunta sa bansang yon, nakipagsapalan, dinala niya isang kahon na Bible. Mga mahal, yung mga teenager, mataas ang mga pinag-aralan nila, na doon sila, pero mga mahal, mga Christian sila, wala sila mahawak ng Bible. Alam nyo ba, nung dumating yung Biblia sa kanilang lugar, pinagkaguluhan nila, niyakap nila, grabing iyak nila, nakatanggap sila ng salita ng Diyos ng Biblia, mga mahal, dahil yan ang buhay ng mga mananampalataya. Ang mga taong tinawag, mga mahal, kung bakit sila po ay nababackside, niwawalang bahala nila ang Word of God. Ang Biblia, mga mahal, ito ay napakahalaga sa buhay natin. Kaya ang sabi ng Psalms 1 verse 2, mga mahal, mga kapatid, ito'y liwanag, kasayahan sa kautusan ng Panginoon. Praise the Lord from the book of Psalms chapter 1 verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and his law that he meditate day and night. Sa Tagalog, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Amen. Amen. Nagbubulay-bulay siya
araw at gabi. But his delight is the law of the Lord. Ito yung buhay natin. And his law, don't meditate day and night. Mahal, yung kasayahan niya ay nasa kautusan ng mahal ng Panginoon. Hindi niya pinipili. Mahal, sabi doon, ang Panginoon, ang kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya sa gabi. Mahal, imaginein mo, huwag mong isipin sa gabi yung problema. Amen. Dahil kapag inisip mo habang natutulog kayong katatakutang bagay, inisip mo yung mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay, babangungutin ka lang. Amen. Pero kapag inisip mo, narito ako, mahal ng Panginoon, tinawag mo ako. Napakapalad, maraming taong nabubuhay sa mundong ito. Pero walang direksyon yung buhay nila. Pero tayo'y narito, mga mahal, binubulay-bulay natin na bakit tayo pinagsama-sama ng ating dakilang Diyos sa gawaing ito. Bago pa lang tayo pinanganak, sabi ng Biblia, tayo'y tinawag na ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo lang dapat, mga kapatid, hallelujah, iasa sa preacher, mga mahal, o sa teacher, mga mahal, yung iyong pagkain ng salita ng Diyos, ikaw mismo ang gagawa din yan. Ikaw mismo, mga mahal, sa iyong sarili. Sabi ng Colossians chapter 3, verse 16. Praise the Lord. In the book of Colossians, chapter 3, verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Dito po sa wikang Tagalog, manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan. Kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit ukol ng Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Amen. Madalas po natin napapapanggan ang verse na ito. Magisino man, mga tumatayo sa banal na pulpito. Let the word of Christ, maging mahal, dwell in you richly, and wisdom, teaching, and once another ounce, and spiritual song, singing grace, your heart to the Lord. Gawin po natin, sabi ng Biblia, yung paalala ng salita ng ating manang Panginoon, napakahalaga sa bawat mananampalataya. Amen? Ating ginagawa, iasa po natin, hindi lang iasa natin sa nagtuturo. Tayo marunong na. Amen. Tayo na ang tatayo sa ating pananampalataya. Tayo na magtuturo sa mga baguhan, upang sila ay maging malakas at matatag sa pananampalataya sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya minsan, mga kapatid, kapag may problema, iniisip natin paano malutas to. Pray, be prayerful. Ang mga bagay, mga mahal, ating ilaan sa ating buhay. Mga mahal, sabi, magsipanalangin kayo sa Espiritu, sa lahat ng daing, sa buong panahon. Hindi lamang kapag maginhawa na, yung buhay, simple na lang yung pagkakristyano mo. Kinakanyang sabi ng Psalms, ng Ephesians chapter 6, verse 18, pray, be prayerful. Yan po ay lahat ay ginagawa sa buhay ng mga anak ng Diyos. Kindly po. Praise the Lord. From the book of Ephesians chapter 6, verse 18, the Bible said, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints. Sa Tagalog, na langinin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mga puyat sa buong katiyagaan at daing sa pagtungkol sa lahat ng mga banal. Amen. 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 Say amen. Lahat ang gumagawa na nakipagkaisa sa gawain ng mahal na Panginoon, ang sabi ito ay nagpupuyat buong tiyaga na kanyang ginagawa at dumadaing patungkol sa lahat ng mga banal. Amen? Ginagawa nila ang plano, ginagawa nila ang kalooban ng ating mahal na Panginoong Diyos. Habang tayo'y nadyan, mahal sa ating pong kinakaharap, mahal sa inyong mga trabaho, sa ating mga loved ones, mahal, marami tayong cross na dapat pasanin. Na yung cross na yung bawat isa sa atin, hindi literal na cross.
na ang sinasabi minsan krus natin yung ating pamilya upang pasanin natin, ipanalangin natin sila sa ating mahal na Panginoon upang tayo'y gabayan ng Diyos, maging ang family, amen? Maging ang buhay nating Kristiyano ay maging matagumpay. Marami pang taon hindi pa magbalik man ang ating mahal na Panginoon, masumpungan, sabi ng Bible, masumpungan tayo na nagkakaisa sa templo, na nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Walang manginmahal kondisyon, kundi lahat ng bagay kanyang ginagawa. Kapag nadyan, manginmahal, yung kabigatan, may problema, isinuko mo yan sa mahal ng Panginoon. Maramdaman mo. Napakabigat minsan, pagtungo mo, pagluhod mo. Pero kapag umiyak ka, napuspos ka, nagtremble ka, napuspos ka bala Espiritu ng Diyos, napakaluwag na kalooban mo. Dahil pinawi na. Pinawi ng ating mahal na Panginoon yung problema mo, nilatas ng Diyos. Narito tayo. Prayer, mahal, napakahalaga. Na minsan sa ating puso, hinahadlangan ng diablo para hindi ka makapanalangin. Mga kapatid, sabi nga po na sunod na talata, mahal, pagkaalam ng iniisip nila, sinabi niya sa kanila, ang bawat kaharian, ayaw ng Diyos na yung panalangin na nagdadoubt. Sabi po ng Matthew chapter 12, verse 25, mahal, sinasabi ng ating mahal na Panginoon, mahal, sa buhay ng mga mananampalataya, iniisip pa lang natin. Sabi ng Bible, nakikita na po yan ng ating mahal na Panginoon, ng ating dakilang Diyos. Kaya hindi po. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 4, 12, verse 25. And Jesus knew their thoughts and said unto them, every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand. Amen. Sa Tagalog po, at pagkaalam niya ng mga iniisip nila, ay sinabi niya sa kanila, ang bawat kahariang nagkakabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. Ang bawat bayan o bahay na nagkakabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. Amen. Yung pong panalangin na ito, ang sabi naman ng Panginoon, at ang bawat now, mahal, iniisip, ay sinasabi niya sa kanila, ang bawat kaharian na nagkabahagi laban sa kanyang sarili mawawasak. So, sino man tinutukoy? Tayo. Ayaw ng mahal ng Panginoon, mahal, na tayo'y malilis ang landas. Gusto ng Diyos magkaisa tayo. Tayo tinawag naman ng Panginoon sa iglesyang itong upang tayo magkaisang manalangin para sa gawain ng ating manapay sa ikatitibay, ikatatagumpay ng gawain ng Diyos. Yan ang isang bagay na sinasabi ng mahal ng Panginoon sa buhay natin. Maraming panahon, maraming araw na lumipas, nakikita natin yung spiritual battle, yung tayong pakikibaka, maraming panahon, mangimal, tayo nalampasan na. Kumbaga, mangimal, nung mga nakaraang taon, napakaraming trials na nadaanan. Tayo ay numakbang na sa 9 na baitang. Sa langit, 10 baitang, 1 baita na lang, ihahakbang na natin ang ating tagumpay na. Bababa ka pa ba? Ibig sabihin ng ating malamang tayo templo niya, tinawag niya tayo upang labanan natin, mangimal, mainam ang kampon ng kadiliman sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. Last verse, Romans chapter 7, verse 19. From the book of Romans chapter 7 verse 19. For the good that I would I do not, but the evil which I would not that I do. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Praise God. Minsan may mga ganung pagkakataon sa buhay ng tao, sa buhay ng Kristiyano, kung alin mangimal yung hindi mo ibig siyang nananaig sa iyo. Dahil simbolo yan, mangimal, na minsan kapag pinabayaan mo na, yung iyong panalangin, yung tungkulin mo sa manapay, nananaig yung kahinaan. Di ba? Nananaig, mangimal, naging talunan tayo. Kaya sabi, gusto nating iiwas yung ating sarili. Bakit yung hindi mo gusto, yun ang nagagawa mo. Dahil minsan, yung kasalanan. Hindi natin na isusurrender sa mahal ng Panginoon. May mga bagay na pagkukulang tayo sa Diyos. Ano solusyon doon? Kaya nga po, tayo nagtitipon, tayo nagsasamba. Dito natin ibinibigay sa Kanya ng buong tiwala ang lahat ng mga bagay. Kaya tayo yung iba,
gumagastos pa ng napakalaking halaga, makapunta lang sa isang banal na pagtitipon. Tayo napakapalad. Narito po ang mga manggagawa ng ating mahal na Panginoon, makapatiran na nagkakaisa upang ating isurrender, mangin mahal. Ang sabi noon, mangin mahal, yung mga bagay na hindi natin ibig siyang ginagawa. Yan po ang sabi ng Roma. Subalit, mangin mahal ko, kapag nasa atin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, walang bagay na magtatagumpay na mga pagsubok o kahirapan sa buhay ng mga anak ng Diyos. Tayo kanyang tinawag sa mabuting bagay, how to feel good inside. Yan doon napapaloob, magkakaroon ka ng kapayapaan. Dahil may mga Kristiyano man naglilingkod sa mahal na Panginoon, minsan torment tayo, double-minded. Marami tayo iniisip, maraming gumagambala sa isipan natin. Mangin mahal, na minsan naging hadlang para tayo ay mawalang gana sa pagsamba. Mawalang gana magbuklat ng Biblia. Ang pagmamahal, ang pag-ibig, mangin mahal, sa salita ng Diyos, iniibig mo ng higit, mangin mahal, ang Diyos at ang iyong kaligtasan. Kaya sa ating mga minamahal mga kapatid na narito, laging dumadalo, mapalad kayo. Ay sino ang templo ng Diyos tayo? Sa atin tumitira ang banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag daw pigatiin ang kanyang banal espiritu. Habang inaawit po natin ang altar call, mangin mahal, na binigay ko dyan, paki-awit natin, mangin mahal ko sa gabing ito. Kailanman, mangin mahal, ang Diyos, hindi siya nagkulang sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan sa lahat ng ating pangailangan. For you alone. Habang inaawit po natin ito, hallelujah sa ating Diyos na makapangyarihan sa langit. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You are the peace that guards my heart. Yes, Lord. My help in times of need. Kaya sabi tayo magpuri sa mga Panginoon. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. Jesus. For there I Yes. find you Purihin ka namin ang Diyos. there I find release. So with all my heart I'll worship, and unto you I'll sing. Huwag daw pigatiin ang kanyang banal na espiritu. Patuloy po tayo magpuri sa mga Panginoon. Sa ating mga kapatid at magiging po sa mga witness viewers na. Hallelujah. That leads me on and brings me to my knees. Hallelujah. Jesus. There I find you waiting, Yes, hallelujah. and
na, Panginoon. Purihin ka namin ang Diyos. Hallelujah. We love you, Jesus. Hallelujah. Diyos, ikaw ay karapat-dapat. Hallelujah. Revive mo, Lord God. Come, Holy Spirit, O Lord God. Revive mo, Lord God. Jesus, O Lord God. Hallelujah. Na ikaw ay samba. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw ay Amen. Hallelujah. 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 Sabi ng ating inaway, for you alone. Bakit minsan nawawala ang kapayapaan sa isang anak ng Diyos? Dahil pinababayaan niya ang kanyang tungkulin sa mahal na Panginoon. Kaya sabi niyang ating paksang pinag-aralan, kayo'y tinawag ko, kayo ang aking templo. Huwag niyong pigatiin ang Espiritu ng Diyos na kanyang ipinangako. Kaya nga sabi, ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat naming sambahin. Kahit may trials, kahit may pagsubok, nananatili tayong tapat sa Diyos.
Praise the Lord. God bless you, beloved Tarcon. Mga mahal, God bless you po. Sa gabing ito, tayo po'y manalangin ha. Ano man po ang inyong mga Panginoon. Sabi nga ng mahal na Panginoon, ang lahat ng bagay, maging katawan natin, maging malinis sa paningin ng tao. Pero, ang ating buhay, ang ating kaluluwa, maging karapat-dapat lagi sa harap ng ating mahal na Panginoon. Upang tayo ay kanyang tugunin, malugod ang Diyos sa lahat ng mga bagay ng ating paglilingkod, ng ating ginagawa sa Kanya, mga kapatid. Problema, kahirapan, hindi yan maging handang para hindi tayo maging tapat sa Diyos. Tayo po'y mananangin, manggitin niyo po na inyong mga labi, inyong mga personal na pangailangan. Dakila naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, O Diyos, sa gabing ito. Narito po kami, malapay ng patuloy at tunay ang iyong banal na salita na siya nagpapatatag at nagpapalakas sa aming pananampalataya. Mana Panginoon, ano man po, Mana Panginoon, ang mga pangangailangan, maging pamilya ng aming mahal mga kapatiran, O Diyos, sa gabing ito. Sa unat na langin po ito ng aming minamahal at ginagalang na malapastor, mahal na Panginoon. Iabutin mo po sila sa gabing ito, maging witness viewers namin na dyan sa kalamang lugar, sa kanilang kinalalagyan, mahal na Panginoon. Ang aming makapatiran din sa dako ng maging mahal na Abu Dhabi, sa dako ng Projera, lahat dito sa UAE, lahat na naka-webcast viewers sa unat na langin ng mga pastor. Inaangkin po namin ang katugunan ng panalangin. In Jesus' name. Amen and amen. Mangimahan bilang point of contact. Kaliwang kamay, patong po sa parte na inyong karamdaman. Kanang kamay sa inyong ulo. Bilang pagkas-out po yan ng mga doubt, pag-alilangan, gawa ng kaaway, problem, mga mahal. Sige po, isipin niyo po ang ating malapastor ang naglihan sa atin. Hallelujah. Mag-isabi because viewers, mahal na Panginoon sa gabi ito. Ano po mga karamdaman, leukemia, TB, diabetes, sakit sa puso, kasi the name of Jesus name, sinasaway namin lahat ng uri ng mga karamdam. Problem disorder, doubt, cast out. In the name of Jesus, be here right now. Cast out in the name of Jesus, be here right now. In Jesus, doubt, pag-alilangan, problem disorder, sakit sa puso, mga high blood, diabetes, cast out. In Jesus, problem, financial problem, cast out. In Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Sabihin po natin, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. 3 times jump, mga mahal. Ang ating mga dalangin, pinakinggan ng mahal na Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. So bless, mga mahal. Nakakatuwa, Friday, talagang puno pa rin ang ating venue. Ano po? Salamat sa mga Panginoon, sa mga masisipag ng ating makapatiran. Bagamat kayo po ay pagod sa inyong mga trabaho, maghapon, naglakbay pa yung iba. Mangin mahal, hayaan nyo po, mangin mahal, habang ginagawa nyo yan, ang mahal na Panginoon ay hindi po siya bingi para hindi tugunin yung prayer. Hindi siya, mangin mahal, bulag para hindi makita yung ating sakripisyo. Kaya mga mahal, kung ang mga preacher, mga mahal, tumataba yung puso, nakita natin mga kapatiran, tumutugon sa kanila pong salita ng Diyos. Once more, ang ating Ama sa Langit. Amen? God bless you all. Pagpalain kayo naman ng Panginoon, UAE, brethren, dito sa Dubai, mga mahal, we love you, my dear, with Jesus. God bless you more, more, and more. Narito po ang ating beloved na Brother Noel Makutay sa kanya pong announcement. Amen. Praise the Lord. God bless you po to our beloved ordained preacher, to our beloved brother Iboy Merly for delivering the word of God. Amen. Praise the Lord. And once more, we thank our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord for pouring out the sweet Holy Spirit in our midst. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Lord to God. God bless you po, mga minamahal.